A day in my life here in Bukidnon. Ipapakita ko nga sa inyo yung iba kung ano nga ba ang buhay dito sa bukid. Daming nagtatanong, bakit mas gusto mo sa bukid? Para sa akin, mas gusto ko sa bukid dahil tahimik ito at walang gulo, malayo sa mga sasakyan, sa maingay. Siyempre, ang una nating uunahin ay maglilinis muna tayo ng higaan bago tayo lumayo sa ibang bagay. At nalinis na nga natin ang ating hinigaan. At ipapasilip ko nga yung bintana sa kwarto ko. At ito yung makikita mo lang. Pwede na nating ihawin yung pangsabog ni tatay. Charot! At pagkatapos, maglilamos muna tayo. Baka makita pa yung muta natin dyan eh. Alam niyo, maririnig nyo lang dito. Wala kayong maririnig na dumadaang sasakyan. Maririnig nyo lang manok, sisiw, ibon, at baboy. Diba? Sobrang peaceful. Pagkatapos natin maghilamos, mag-aayos muna tayo. Kailangan natin mag-sunscreen kay sobrang init dito. Pagkatapos, syempre mag-lip tint muna tayo para hindi naman tayo mukhang patay. Tignan nyo, may transition pa yan. Opa, sino ka dyan? Pagkatapos natin magganda-gandahan, syempre, maglilinis muna tayo, magwawalis muna tayo, para hindi naman makalat.
after natin magwalis at magluluto ako ng merienda. Ito kasi yung usually na ginagawa ko pag naboboard ako or gusto kong may makain ako. Kaya kumukuha lang ako sa tabi-tabi ng balinghoy na yellow. Hugasan muna natin yan. Tapos ilalagay natin sa kaldera at ilalagyan na natin ng asin para may lasa. Tapos magsisindi muna tayo. Syempre, paano maluluto kung walang apoy, di ba? Tapos, isasalang na natin siya. Maghihintay lang tayo ng 30 o 14 minutes or kailangan nyo na lang siya i-check sa tinidor kung malambot na ba siya. Pagkatapos, kakain muna tayo ng avocado habang hinihintay yung niluluto natin. Ito yung buhay na gusto ko, walang ingay, hindi magulo. Kain na tayo. Sarap na yan siya kasi matamis. Pagkatapos natin kumain, luto na yung ating balinghoy with bagoong. Kung natikman nyo na yan, masarap yan. Kain po. Sobrang sarap niyan lalo na pag isasawsaw mo siya sa bagoong. Habang kumakain, reflex ko muna yung nasa harapan ko. Di ba? Wala pang walis. Kain ulit. Sarap na yun siya. Pagkatapos kumain, ihahatid na namin yung kuya ko sa terminal. Kasi uuwi na siyang Manila. Ito yung highway papuntang Kalilangan. Welcome to Kalilangan, Bukidnon. Pagkatapos namin maghatid, umuwi na rin kami. At papunta ako nito sa farm kasi gusto ko lang magpahangin. May aso yung kapitbahay namin kaya sumaglit lang ako muna. I'm a pet lover, that's why mahilig ko sa mga hayop, lalo sa pusa, kasi sila yung stress reliever ko.
Pagkatapos ko makipagkulitan sa mga aso, tumulay na rin kami. At kasama ko pala yung pamangkin ko. Ito yung view dito sa aming bukid. Someone asked kung ano daw ginagawa ko para pakalmahin ang sarili ko kapag mabigat ang pakiramdam ko. First, pray. Wala talagang makakapantay sa panalangin. Second, calm yourself down. Pupunta ka sa mga lugar na tahimik, hindi maingay, para makapag-isip-isip ka. Katulad ng watching sunset or pupunta ng dagat. Third, appreciate your self-worth. Remind yourself for all the good things you've done sa buhay mo. I know it can feel heavy when problems and pressure all come at once, but you don't have to solve everything right now, and you don't have to carry it all alone. Take a deep breath, rest when you need to, and remember that God is with you every step of the way. When you're tired, don't be afraid to speak up. God's grace will carry you through today. And the last but not the least, know that you can do more. Keep inspiring yourself. Avoid thinking negative about you. Positive lang!